of it, and it will be pushed too far, that is where the problem lies. Kasi methodology lang yan eh. This is plain methodology. Papasok ang problema. Diba? Kasi, hindi man niya ituro yan. Ginagawa na namin sa simbahan yan eh. Yes. Every pastor are supposed to do this in their church. Yes. Kasi sa denomination. Diba? Eh, sa denomination nga, mas matindi sila. Di lalo tayo. Overnight. Diba? Kaya hindi ko alam saan, where the problem lies. Diba? Hindi ko alam bakit may problema dito sa mga narinig ko. Pero listening to him, I don't see any problem. Sino ba yung tatay na ayaw ang kasharing ng anak niya? Sino ba yung asawa na ayaw niyang kasharing yung asawa niya sa Word of God? Sino bang pastor ang gustong chismis ang pinag-uusapan sa church rather than the Word of God? No pastor would ever welcome a spirit like that. Diba? Kaya, para po sa akin, these are wrong methodology na devised by our brother as he sees fit sa kanyang simbahan, sa kanyang gawain. Katulad ng sinabi ni Barmani kanina, Barmani was compelled na magkaroon ng COD because of a prevailing situation. You were compelled to do this because you see it arising in your church. But you cannot compel me to do this in my church because what you see in your church does not exist in my church. Di ba? Yun eh. Kasi sa akin, talagang I disciple my people. You know, I encourage them to read the Bible. You know? Ganun lang yun, mga kapatid. Kaya, sa tingin ko, kaya ito dumating sa'yo, dahil nang dumating ka dito sa Carolina, you know, you were challenged because you see your people na they need some training pagdating dito sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. And you came up with a device. You came up with a principle. You came up with a methodology like this. And there's nothing wrong with it. Wala akong nakikita problema dito. Kaya lang, may I advise your people. No? Please be careful what you post on Facebook. Because you're sending a wrong signal. Hindi kayo parehas ng sinasabi ni Francis. Hindi parehas. Kasi sa mga nababasa ko, hindi gano'n. Diba? Kaya yung Nicolaitan, iba yung dating. Yung Nicolaitan niya, hindi naman yung Nicolaitan ng mga taong tinuruan mo. Kaya, the responsibility lies in you, my brother. Kasi ikaw ang naglatag dito sa tao mo. And if your people are taking it in the wrong way, then that's gonna be your responsibility. Because it will backfire to you. Ikaw ang nag-introduce dito sa kanila. So any bad result that will come out of this, command responsibility mo yan. Diba? Kaya, you know, you have to also watch yung mga tao mo, if I can say that. Diba? Kaya, para po sa akin, kaya lang sinasabi ko, ano lang yan eh, magmula sa Nicolaitan, sa Berean, these are all methodologies na pwedeng gamitin, but we're not supposed to create a doctrine out of this. No? Dahil mas maraming mahalagang bagay. You know, ang question ko lang bro, don't take this bad, no? Don't take this offensive. Problema kasi, wala kang sariling pamilya. Wala kang asawa, wala kang anak. Alam mo, ako nag-observe din ako sa mga pastor na pinilit yung mga anak nila. Nakita ko yan, na alas 6 na madaling araw, kailangan, bangon mga anak, mananalangin tayo. Alas 6 ng hapon, kailangan nandito kayo, magbabasa kayo ng Biblia. May mga anak ng pastor na naging rebellious because of that. Because, you know, there is a strict religiosity in the family. Diba? Bro, ako hindi ko ginawa yan sa loob ng pamamahay ko. I gave freedom to my kids. Because I want them to have the liberty whether they want to serve the Lord or not. I will do my best, my utmost to nurture them in the ways of the Lord. Pero, I live what I preach to them. That's the effective way of sending the message to your kids. No, madaling maging bidang tatay na pastor sa church. Diba? Madali, pwede kang magsalita ng kung ano-ano sa pulpito, pero yung anak mo, hindi man magaling sa pulpito. Sa bahay namin, wala naman yun. Pero ako po yung pasalamat sa Diyos. I have 2 boys. But they are both serving the Lord not because they're forced, but because they enjoy serving God.
Nakita ko din po yung extreme ng mga bagay na ito, na talagang persado yung mga anak, talagang kailangan, alam nila yung ganito, alam nila yung gano'n, alam nila yung ganyan, alam nila yung gano'n. You know, alam mo ang Panginoon, anong sabi ng Lord? Nandito ang buhay at kamatayan. Pumili ka. Even God will not force you. Diba? God will do His utmost to warn the people, let them hear the message, pero binibigyan ng Diyos ng liberty ang bayan niya. Diba? Here is life and death. Choose you this day. Choose you this day whom you're gonna serve. Diba? So, kailangan may liberty rin ng tao, mga kapatid. Because I believe we were chosen before the foundation of the world. Lahat ng ginagawa natin na ito, replay na to. God already saw us with Him in eternity. Tapos na to. Diba? Romans chapter 8, 29 to 30. Amen. Diba? Tapos na eh. It's already a repetition. But that does not necessarily mean wala tayong gagawin. Pero ang palagi kong sinasabi, balance lang po, mga kapatid. Dahil lahat ng extreme, masama. Si Almeida na extreme sa miracle. Tama? Ang mga end-time side track na extreme sa mensahe ni Barbanam. Amen. Diba? Pwede kang ma-extreme sa lahat. Ang sabi nila, si Barbanam daw ang original ng lahat ng revelation. I challenge you in there. Amen. No. Brother Branham was reading the book of Clarence Larkins. Amen. Baka hindi nyo alam. Uriah Smith. Diba? Kaya, bago tayo magsabing lahat ay nakibarbanam, please, aralin mo kung ano yung background ni Barbanam. Yung mga kung saan siya nag-research din. Meron din siyang mga adoption. Meron din siyang mga hiniram na aral. Hindi naman kanya yung justification eh. Amen. Diba? So, hindi tayo pwede mag-absolute sa prophet. No prophet is above the word. Amen. Diba? The prophet will have to submit to the word. Diba? Hindi pwedeng gamitin natin absolute yung quotation ni Barbanam. Tao yun. Ang absolute, mga kapatid, na thus saith the Lord, the written word. Amen. Diba? Kaya sabi ni Pablo, kahimat kami, including him. Yes. If he is a star messenger in the first church age, Barbanam is the star messenger of the seventh church age, pwede kong sabihin, even Barbanam will say anything that is of the word. Forget. Pwedeng gawin ng Diyos yun, dahil alam ng Panginoon, in the last days, marami maging panatiko kay Barbanam. Mga kapatid, ang sabi niya kay Brother Jackson, bago namatay si Brother Jackson, Junior, don't leave the word. Because when I die, people will create ism of what I say, but I say to you, do not leave the word. Amen. And that is what we're doing, brothers and sisters. We stay with the word of God. Amen. No, kaya, hearing from you, Francis, I have no objection. I wanna encourage yung mga tao mo lang na sana dahan-dahan lang. Kasi hindi ko gusto lahat na nakikita ko sa Facebook. And that reflects your leadership. Diba? Kaya, alam mo yun, Mother Ferdinand, I warn you many times. Diba? Kasi, pag hindi kayo naging careful, you're sending a wrong signal. Eh sabi natin, pwedeng hindi judgmental, pero gano'n ang nangyari. Kaya maging maingat lang po. Walang problema sa methodology ito. Gusto ko ito, mga kapatid. Gusto ko to. Bakit hindi? Dahil lahat tayo gusto lumagawang simbahan. And just to encourage you, si Regine, you know Regine, that young sister? Amen. No? Talagang ako po hands off sa sister na yan. She challenged yung mga kabataan namin sa Angeles during our youth camp dahil sa pamamagitan ni Regine, talagang nakita ng mga kabataan namin na marami silang walang alam. You know, and now she's becoming an asset sa church ni Pastor Jacob sa Davao. Imagine mo yung bata, lahat ng sermon ni Pastor Jacob, talagang in-describe niya and she's posting it on Facebook. So, gusto ko po yun. Gusto ko lahat ng mga bata mag-post ng Word of God sa Facebook, hindi yung mga mukha nila. Sabi ko, hindi na kayo nagsawa sa mukha niyo, wala namang pagbabago. Selfie kayo ng selfie ninyo Word of God. Kaya, wala akong laban sa turong ito, just stay in the balance of the Word. Praise the Lord. Amen po.